Atin na pong simula ng isang kwentong kababalaghan ngayong Lunes dito sa Sana Lourdes. Sinulat ni Macris Magboo Orpilla, isang kwentong konektado pa rin sa nakaarang araw ng Valentine's. Sabay-sabay tayo mga kapatid natahakin ang kwentong pinamagatang Diretso Lang ang Daan. Nakatali nga mga kamay at pako sa inihigang kong kama. Puti ang kisame at tingting. Ang damit ko. Hospital gown. Bakit ako nasa ospital? Sabi sa digital clock, alas 11 ng umaga. At ang petsang nakalagay, February 17. Paano naging February 17? Hindi ba Valentine's Day pa lang ngayon? Sa puting silid na to, may babaeng papalapit. Lumulutang siya. At puro dugo ang ulo at mukha. Hindi maaari ito. Hindi ito. Wala ito. Kumalma ka, Randy. Ipikit mo ang mga mata mo. Pagbilat mo, mawawala rin siya. Imahinasyon mo lang yan. Imahinasyon mo lang yan, Randy. Pero bakit nararamdaman ko ang hapdi ng pagkakatali sa kamay at paa ko? Bakit ka nakapikit? Akala mo ba'y maglalaho na lamang ako kapag dumilat kang muli? Buksan mo ang mga mata mo dahil totoo ako. Narito ako sa harapan mo. Narito na ako. Nagbalik na ako. Hindi. Hindi ka totoo. Hindi kita kilala. Lumayo ka! Lumayo ka! Nurse! Doc! Kahit sino niya sa labas! Tulungan niyo ako! May baliw na nakapasok sa kwarto ko sa lolo! Tulungan niyo ako! Ako nga ba ang baliw? Sino ba ang nakatali ang kamay at paa sa higaan? Hindi ba ikaw? Hindi. Hindi managinip na to. Imposible. Hindi ka totoo. Nurse! Doc! Tulong! Bakit hindi ka maniwala na totoo ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi kita nalala. Lumayo ka! Lumayo ka! Wag ka lumapit! Lumayo ka! Para sa'yo! Para magkasama na tayo! Mahal ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Sumigaw ka lang hanggang mamaos ka. Hindi ka na makakawala sa akin. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi totoo to. Kailangan ko mag-focus. Mind over matter lang, Randy. Iisipin ko na lang na panaginip lang to. Mag-iisip ako ng mga bagay. Tama. Ang araw na uling naalala ko, yun lang ang iisipin ko. Baka sakaling magising ako mula sa masamang bangungot na ito. Okay, always remember, mind over matter. This concludes our class for today. Make sure to submit all your paperwork next week, ha? Class dismissed. Happy Valentine's Day uli sa lahat. Oh, Miss Sarah. Prof. Randy, mukhang masayang lumabas ng classroom ang mga estudyante mo, ha? May mga bit-bit na chocolates ang Block A. May dala rin ako para sa'yo. Nasa faculty room. Teka, bakit ka nga pala dumaan dito? Palabas na rin ako. Galing ako sa kabilang classroom kaya dinaanan na kita. Uuwi ka sa atin, hindi ba? Oo, mamaya. May papadala ako kay Tita Mildred. Matagal nang pinapadala ni Papa tong photo album nila ni Tito Ruben kasi hinihiram daw ng mama mo. Gusto mo tignan? Wag na. Makikita ko lang naman dyan na kamukha ko si Papa eh. Akin na. Ako na magbibitbit at mabigat. Para kayong pinagbiyak na bunga ni Tito Ruben. Parang ikaw.
Kamukha ka rin ng papa mo. Female version ka ni Tito Rem. Kaya nga maganda ako dahil gwapo si Papa eh. Lalo sumasakit na mata ko sa'yo. May salamin ka ba dala? Oo, bakit? Magpapaka-vain ka na naman ba? Gwapong-gwapo sa sarili? Hindi. Kanina pa talaga sumasakit na mata ko. Titignan ko lang kung namumula. Huwag mo nga akong titigan. Hindi ako maniniwala kahit sabihin mong pula ang mata ko. Ako na lang ang titingin. Oh, sungit. Meron dito sa face powder ko sa bag. Oh, Patingin ako. Oh, di naman pala namumuli. Oh, bakit basag tong salamin mo? Huwag mo nang gamitin to ah. Baka masugatan ka pa eh. paanong basag? Ginamit ko pa yan kaninang umaga. Oh, ito tignan mo oh. Basag nga. Malas pa naman gumamit ng basag na salamin. Bad omen daw. Pero mas malas pa, like 7 years of bad luck kapag ikaw mismo ang nakabasag ng salamin. Kailan kaya nabasag to? Ngayon lang kaya o kanina? Siguro ikaw yung nakabasag. Ang bihira ka. Naturingan kang science professor, tapos naniniwala ka sa bad omen. Basta mag-iingat ka mamaya sa biyahe mo ha, pauwi ng probinsya. Teka, wala ka naman sigurong nakasalubong na itim na pusa kanina, no? Teka, paano mo naman nalaman na may nasalubong akong itim na pusa? Nako, huwag ka na lang kayang tumuloy mamaya. Science yan na malas ang araw na to para sa'yo. May bad energy. Sabihan mo na lang si Tita Mildred na... Sus, mas mamalasin ako kapag hindi ko sinipot si Mama. Isusumpa ko nun. Yun ang totoong bad omen. Isa pa, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Facts at proven data lang ang pinaniniwalaan ko. Wala namang masama kung maniniwala ka sa mga kasabihan at pamahiin. Anong wala? Masama yan dahil magugulo ang plan at schedule ng mga tao kung lagi silang magbe-base at maniniwala sa mga kasabihan at pamahiin na yan. Oh, akala ko ba hindi mo titignan yung photo album? Naboboard ako eh. Oh, saan galing mga flowers? Wala ka naman dala kanina. Iniabot ngayon ng class president ng Block C. Valentine's Day. Lahat daw ng mga kaklase nilang babae, binigyan ng mga boys ng flowers. Well, pati mga prof. Buti naman sa estudyante lang galing. Kesa bumubulong ka dyan, pakiabot mo nga yung vase sa may ilalim ng drawer ng table mo. Diyan ko kasi tinago dahil puno na tong taguan ko rito sa lamesa ko. Hanep ah. Ginawa mo extension ng lamesa mo tong table ko ah. Teka, tignan mo muna tong pictures nung binata pa si na Tito Rem at si Papa. Laging may mga kasamang babae. Tingnan mo. Sabi nga ni Papa, lapitin daw sila ni Tito Ruben ng mga babae nung kabataan nila. At may mga long-time girlfriend din daw sila nun. Pero syempre, nang ikakasal na, arranged marriage pa rin ang nasunod dahil mabubuti raw silang mga anak. Buti na lang hindi na uso ngayon ang arranged marriage. Marriage nga lang, mahirap na. I-arrange pa, mas mahirap. Kaya wala ka pa rin boyfriend. Manliligaw pa lang, busted na kagad. Hindi nila mamimit ang standards ko. Buti na lang at ngayong Valentine's, naisipan mong i-date ang mama mo at puntahan sa probinsya. Hindi masyadong napapansin na wala kang love life. Magfo-focus sa mga elderlies sa fact na sweet kang anak. Elderlies? Naalala ko na. Kaya nga pala hindi ka umuwi sa probinsya natin kasi pag nakita ka ng mga matatandang kamag-anak natin, kahit mga kapitbahay, automatic na ang tanong na, Sarah, 32 ka na, kailan ka ba mag-aasawa? Pambihira ka naman. Ay, bakit kasi nagiging standard nilang age sa pagpapakasal? Dapat emotional maturity, tsaka financial stability, di ba? Na meron ka naman parehas. Oo nga, pero kasi alangang magpakasal ako mag-isa. Wala naman akong boyfriend. Masyadong mataas ang standards mo. Saka,
Wala. Bulag ka. Nagsalita ang mababang standards. Pakiabot mo na nga ang vase para mailagay ko na tong bulaklak. Ang vase nga pala, no? Teka. Uy! Ciao! Sorry, nahulog. Nabitiwan ko. Basag tuloy. Huwag ka nang kumilos dyan, ha? Ako na magliligpit. Ako nang bahala rito. Randy, pangatlong bad omen na to. Sarah, tigil-tigilan mo na yung ganyan. Ano? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako naniniwala sa kahit na anong bagay na walang scientific basis. Ay, grabe naman. 3 oras na ako dito sa expressway, walang galawan. Kapag gumalaw naman, parang mas mabilis pa ang pagong sa pag-usad eh. Teka, sabi dito sa GPS, navigation system ng kotse ko, may malaking aksidente raw kaya hindi gumagalaw ang traffic. Ay, naku. Makahanap nga ng bagong ruta. Baka may pwedeng ibang daanan bukod dito sa expressway. Kahit maaga ako nakaalis ng university, naipit naman ako dito. Kapag wala akong ginawang paraan, hindi ako aabot sa date namin ni Mama. Okay. Sa susunod na exit, may isa pang option. Sa National Highway ang daan at sa ibang bayan. Aba, okay Mas mabilis ng 1 oras kaysa manatili ako dito sa expressway na to. Ayos, mabuti na lang talaga at may navigation system na ngayon. Dati mapa pa ang ginagamit ng mga tao. Ngayon, basta may internet access ka sa cellphone o kaya sa sasakyan, pwede na makuha ang directions. Nakakahanap ka pa ng alternatibong daan kapag kailangan. Galing yung cellphone ko. Teka. Hello? Randy, nasan ka na? Heto, expressway pa rin. Bakit? May malaking aksidente sa papuntang probinsya natin eh. 2 truck at 4 na kotse ang involved. Nakita ko lang sa newsfeed sa social media. Ayos ka lang ba? Okay lang naman. Pero, kanina pa ako stuck dito eh. Rerouting ang GPS eh. Kapag nakalabas ako sa susunod na exit, sa ibang bayan ng daan ko, hindi dito sa expressway. Teka, i-accept mo ang invite ko ng share location sa phone mo. Para alam ko kung nasan ka kapag hinanap ka nila tita. Alam mo na, dahil lagi ka naman hinahanap sa akin eh. Okay, sige. Bye. Pambihira. Sobrang dilim naman dito. Wala pa mga bahay. Nasa Luzon pa ba ako? Kung walang ilaw tong sasakyan ko, hindi ko makikita kung anong dinadaanan ko. Tanging to navigation system lang ang nagbibigay ng direction sa akin. Anong bayan ba to? Parang hindi ko pa to nadaanan kahit kailan Napakalubak pa ng kalsada. SUV naman ang sasakyan ko at pwede sa rough road, pero hindi ko naman expected na ganito kalalang daan sa labas ng expressway. Ay, nako. Nakakadalawang rerouting na tong GPS Sigurado naman akong tama ang direction eh. Ang sabi dito, diretso lang. Okay. Keep going straight daw, pero wala naman akong maaninag. Grabe, sobrang dilim talaga. Kahit liwanag ng buwan o bituin, wala eh. Pakiramdam ko, nilamon ako ng kadiliman. As in, literal. Oo na. Nakakailang sabi ka na, kulit mo. Wala naman akong choice. Dahil hindi ko makita kung may iba pang dadaanan. Teka, bakit parang iba na itong dinadaanan ko? Tama ba itong nakikita ko? Ano to? Wala namang daan dito Uy! May malalim na hukay! Kailangan kong minto! Kung hindi ay mahuhulog ako!
Pabalik na ako dun Pambihirang no? Bababa muna ako ng sasakyan. Titignan ko kung bakit dito ako tinuro ng Navi system. Wala namang daan. Nasaan ako? Quarry site? Bakit nagkaroon ng quarry site dito? Sa ilaw ng headlights ng kotse ko at sa ilaw nitong cellphone, makikitang malalim at matarik itong pinaghukayan. Wala naman akong maalala na may ganitong quarry site sa lalawigan namin. Baka dapat bumalik na ako sa Maynila. Late na rin naman Hindi na ako aabot sa dinner namin. Teka, matawagan nga si Mama. Shucks, walang signal ng cellphone ko. Ay, makabalik na nga lang sa kotse. Hahanap na lang ako ng ibang daan. Baka sakali na sa ibang lugar magkaroon din ng signal at tatawagan ko na si Mama. Babalik na ako ng Maynila. Sana magka-signal na at baka maligaw pa ako pa nagkataon. Uy! Ayos! May signal na ulit! Siguro naman alam pa ng GPS pa paano bumalik ng Maynila. Teka, itatype ko ang address ko. Teka, pinindot ko na ang bagong ruta pa uwi Bakit pinapabalik pa rin ako ng Navi? May invisible bang daan doon sa quarry site na hindi ko alam? Kanina pa ako nagmamaneo pero parang ang tagal pa rin bago ako makabalik sa pinanggalingan kong expressway. Di ko pa rin alam ang daan na to. Ay, tatawagan ko nga pala si Mama. Di na ako aabot sa dinner date namin panigurado. Okay. Hello, Ma? Hello, Randy, anak. Ma. Sorry. Grabe po ang traffic sa expressway kanina dahil may aksidente. Hindi na po ako aabot sa dinner natin, Ma. I'm sorry. Babawi na lang po ako next weekend. Huwag ka mag-alala. Kakauwi ko nga lang dahil inilabas ako ng mga kaibigan ko Alam mo na, dahil kamamatay lang ng papa mo at gusto nilang malibang ako ngayong Valentine's Day. What? Ma, sandali. Anong sabi nyo, Ma? Sino kasama mo? Sila Tita Mary mo, ang mama ni Sarah at ang iba pa naming kumare. Bakit anak parang nagtataka ka? Naputol ang koneksyon. Nananaginip ba ako? Tama bang narinig ko mga sinabi ni Mama? Uy, si Mama tumatawag. Hello, Ma? Matagal nang patay si Papa, Ma. Pati si Tita Mary, paano? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Ano to nangyayari? Ano to? Ah! Nasaan ako? Puti ang kisame, tingting. Ang damit ko, hospital gown. Hospital? Bakit ako nasa hospital? Wala akong kasama rito sa loob. Paano ako napunta ng hospital? Ang naalala ko lang,
Papunta ako ng probinsya. Tama. Dito ka mag-umpisa ng pag-iisip, Randy. Papunta ka sa date niyo ng mama mo. Date? Ang Valentine's date. Ano na kayang petsa ngayon? Ayun. Sa may side table, sabi sa digital clock, alas 11 ng umaga. At ang petsang nakalagay ay... What? February 17? Paano naging February 17? Hindi ba Valentine's Day pa lang ngayon? Ang cellphone ko. Nasa side table nga pala. Tatawagan ko si Mama. Baka maipaliwanag niya kung ano nangyayari at bakit ako nandito. Sumagot ka. Hello, Ma? Ma? Bakit di ka sumasagot, Ma? Ma! Sagutin mo! Titignan ko sa cellphone. Tama naman itong number. Pero hindi nagsasalita. Ang sakit naman sa tenga ng tunog na yun. Hello, Mama! Ma! Ano yun? May naririnig akong tunog ng Navi. Hello? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Sino yun? Ang boses na yun. Mama? Ma! Buti naman nandito ka na. Kaninang umaga pa kita hinahanap pero wala ka. Tama naman ang petsa. February 17 din kaninang umaga nung una kong nagising. Teka, nasira ba ang orasan? Bakit alas 11 pa rin ang nakalagay? Randy, anak, salamat naman at nagkamalay ka na. Ilang araw ka nang natutulog. Anong kaninang umaga? Umaga pa rin naman Nandito lang din ako, anak. Hindi ako maalis ng kwarto. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Hindi po, Ma. Ang cellphone ko nga nahihagis ko rin Itong cellphone mo ba? Itong nakapatong sa side table? Pero, naalala ko na nagising ako kanina. At may narinig akong... Tama. Baka nga panaginip lang ang lahat ng yun. Teka. Tatawag ako ng doktora. Ma, sandali lang, Ma. Bakit po ako nasa ospital? Kami nga ang dapat magtanong sa'yo niyan Kung bakit ako nandito? Bakit? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Ang boses na yun! Hindi! Panaginip lang to! Tita Mildred, nagising ko po yata kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nakaidlip pala ako. Ilang araw na kayong puyat, tita. Pagkakain po, pwede na kayo umuwi muna. Kami na lang ni Lailang magbabantay kay Randy. Papunta na rin po siya, sinundo lang si Tito Isko. Hindi rin naman ako mapapakali sa bahay habang hindi pa nagigising si Randy. Kain na ho kayo. Ipinagdala ko kayo ng almusal. Pero akala ko, babalik ka na ng Maynila. Lunes ngayon may pasok ka na. Hihintayin ko ho muna magising si Randy. Sarah, hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin nagigising ang anak ko. Sabi ng mga doktor, wala naman daw problema. Pero bakit tulog pa rin siya? Umuungol din siya at parang binabangungot. Pero kahit anong gising natin, hindi naman siya magising.
Hindi ko rin nga maintindihan, tita eh. Kung titignan, mukhang malaki ang pinsala sa kotse niya pero dahil primera klase naman yun at nag-activate din ng airbag nung bumangga yung sasakyan niya sa isang malaking puno, hindi siya masyadong nasaktan. Kaya nga nakapagtataka talaga eh. May tanong ko nga, Sarah. Paano mo nga pala nahanap si Randy? Nang hindi siya sumipot sa dinner date namin at hindi namin siya matawagan, ikaw agad ang pinagtanungan ni Laila. Naka-on ang location sharing namin ni Randy, tita. Dapat sana mabilis natin siyang mahahanap pero dahil nga hindi reachable ang phone niya, natagal ang mahanap ang mismong lugar. Nakabase kasi ang location sharing sa phone signal eh. Kaya ba hindi ko siya makontak? Yes, tita. 3:00 na ng madaling araw nang lumabas sa locator app ang lugar kung nasan siya. Maraming salamat ulit sa'yo, Sarah. Kung hindi mo pinagtyaga ang hanapin si Randy, naku, baka mas napahamak pa siya. Wala po yun, tita. Kumain na ho kayo habang mainit pa tong bangsilog nyo. Randy, anak, gumising ka na. Pangatlong araw ka ng tulog. Ano kayang napapanaginipan ni Randy, tita? Umuungol na naman siya. Pinagpapawisan din. Natawag po muna ako ng nurse. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit walang signal si Randy nung gabing yun. Imposibleng mawalan ng signal ang cellphone niya dahil hindi naman bundok ang papunta sa probinsyang to eh. Wala rin namang naibalitang network issues. Mano po, ma? God bless you, anak. Si Ate Sarah po. Tumawag ng nurse. Mildred, hindi pa rin ba nagigising ang pamangkin ko? Hindi pa nga eh. Alalang-alala na ako. Mildred, ganyan ba talaga ang kulay ng kuko ni Randy? Ha? Anong kulay? Pansinin mo, mas maitim sa karaniwang mga kuko niya. Pati ang kulay ng balat niya hindi normal. Pero tito, parang normal naman po. Wala namang sinabi yung mga doktor eh. Ilang araw na siyang tulog. Dapat pala matagal na akong dumalaw. Laila, kunin mo ang itim na kandila na dala ko sa bag. Kuya, ano bang nangyayari? May masamang elemento sa katawan ng anak mo. Maaaring pinaglalaroan ito ang isip niya. Kaya't hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. Ano? Laila, akin ang kandila, madali ka. O sige, lumabas ka muna. Opo. Sabihin mo rin si Sarah na huwag munang magpapapasok dito sa silid ni Randy. Eto po yung kandila. Sige po. Ma? Dito lang ako. Sasamahan ko ang kuya mo. Laila, labas muna. Iya, Mildred. Humawak ka sa balikat ko. Huwag kang bibitiw kahit na anong makita o marinig mo. Sa pagsindi ko nitong itim na kandila at pagtapat ko sa dibdib ng lalaking ito, aalis ka kung sino ka mang nasa katawan niya. Hindi ka kabilang dito. Sa ngalan ng amang kataas-taasan, umalis ka sa katawan ng lalaking yan. Kuya, anong nangyayari? Nanginginig ang buong katawan ni Randy at nag-iiba rin ang itsura ng mukha niya. Lisanin mo ang katawan ng lalaking ito! Inuutusan kita sa ngalan ng Ama! Randy! Ikaw? Ikaw ang may gawa nito!
Di kita kilala. Lumayo ka! Huwag ka lumapit! Huwag ka lumapit! Kagagawan mo siguro kung bakit bumabalik sa araw ng February 17 tuwing nagmumulat ako ng mata. Sino ka? Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ka ba masaya na nagbalik na ako? Bumalik ako para sa'yo. Para magkasama na tayo, mahal ko. Hindi kita kilala! Lumayas ka sa kasama ng lalaking ito! Tulungan niyo ako! Kita sa kanan ng Panginoon! Sumigaw ka lang hanggat... Sino itong kapangahas na nagpapalis sa akin? Sino? Tulungan niyo ako! Inuutusan kita sa kanan ng Panginoon! Lisanin mo ang katawan ng lalaking ito! Mukhang nakuha mo ang tulong na gusto mo. Pero ngayong nahanap na kita, hindi ka na makakatakas. Kayo ng babae mo! Baliw ka! Baliw! Hindi naman kita kilala! Tulong! Tulungan niyo ako! Nakagapos ako ng tali dito! Babalik ako. At pagbalik ko, isasama na kita! Anak! Randy! Kuya Isko! Tulungan mo ko! Nahulog si Randy mula sa higaan! Ano yung kumalabog? Ang balakang ko! Randy! Gising ka na! Nakabangon ka na! Gising na nga ako. Pero sinunggaban mo ako at magdi ka naman ako matumba. Ang lampa mo naman kasi. Bakit ka nahulog sa higaan? Kung aling side pa ng hospital bed ang nakababa, doon ka pa bumaling. Nahulog ka tuloy. Wow! Kasalanan ko pa nahulog ako. Nasa naman ang ustisya doon? Anak, gising ka na nga. Mama. Grabe ka naman, kuya. Pinag-alala mo kaming lahat eh. Teka, tatawag ako ng doktor. Ay, ayun na pala yung nurse na tinawag ni Ate Sarah kanina. Magsitabi kayo para makadaan ng nurse. Lahat kayo nakapalibot sa akin eh. Mukhang wala nang sumaping masamang elemento. Nagising na rin si Randy sa wakas. Normal na ulit ang salita at kilos ng pamangking ko. Pero nararamdaman ko pa rin ang presensya ng elementong yon. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi na siya makapaminsala pa. Sigurado ka bang okay ka na? Oo. Ayoko na rito sa ospital. Cleared naman na ako ng doktor eh, kaya umuwi na tayo. Kahit anong kulay puti ng kisame o dingding, ayokong makita. Please lang, sa bahay na tayo. Ano ba kasing nangyari? Sabi ko nga, ayoko na maalala at pag-usapan. Tanong ka pa rin ng tanong. Kasi hindi talaga malinaw. Kung wala kang signal sa phone mo, paano mo nagamit ang GPS navigation system? Nakakonekta sa internet yun. Isa pa, bakit ka napunta sa lugar na yun? Sarah! Abandonado ang lugar na napuntahan mo. Hindi ka dapat napunta dun. Wala ngang maayos na kalsada eh. Nakakagulat na nakalista yun sa GPS. Pero alam mo yung mas nakakagulat? Ang dami mo nang tanong at sinabi, nagulat ka pa. O sige ano? Ano mas nakakagulat? Sabihin mo. Nang mabanggit ko ang lugar kung saan ka natagpuan, sabi ni Tita Mildred, pag-aari raw ng mga Romero ang buong lupain na yun. Pag-aari ng pamilya nyo sa side ni Tito Ruben. Property na hindi na-develop? Imposible. Si Papa nung nabubuhay pa, halos lahat ng pwedeng itayo sa probinsya natin, itinayo niya. Nagpagawa ng resort, school, may mga gym at iba pa. Tapos ang lupa sa kabilang bayan, nakatiwangwang lang. Kaya nga ako nagtataka. Pero mamaya na natin isipin at hinihintay ka na ng mama mo at ni Laila sa bahay ninyo. Si Tito Isko naman, naglagay ng gamit sa kotse, babalik din yun. Sarah, sandali lang. Bakit kaya ayaw tayong iwan ni Tito Isko? Napansin mo ba? Laging nakamasid sa akin at hindi rin umuwi agad. Abay dati-rate parang
The flash yun kapag dumadalaw dahil may mga nagpupunta raw sa bahay na mga magpapagamot sa kanya. Baka hindi peak season ng mga herbal doctors ngayon. Ano ka mo? Herbal doctor? Ikaw lang ang tumatawag ng ganyan kay Tito Isko na albularyo. Tara na nga. Sarah? Dumudugo ang ilong mo. Bakit dumudugo ang ilong mo? Bakit? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit? Sarah! Ano nangyari? Bakit hinimatay si Sarah? Hindi ko po alam dito. Pero narinig ko na naman po ang boses na yun, Tito Isko. Randy, Sarah? bakit ako nakasandal sa'yo? Mamaya nyo na pag-usapan yan. Umuwi na tayo. Sabi ko na nga ba, malapit lang siya. Kailangan ko magbadaling mapalis ang elementong ito. Kapag hindi ko nagawa ng paraan ito, lahat ng tao sa paligid ni Randy, siguradong gagambalain niya. Ma, bakit parang bibitayin na ako? Ang daming pagkain na. Puro paborito ka pa. Kaya naman pala umuwi ka kagad kanina nang maklear ako ng doktor eh. Napagod ka ba magluto, Ma? Ito na ang post-Valentine's date natin, anak. May bonus pa kasama natin si Sarah at si Laila. Oo nga pala, tsaka si Kuya Isko. Thank you, Ma. I'm really sorry na hindi natuloy yung date natin. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari eh. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ang boses na yon, ang panaginip ko, at ang nangyari kay Sarah sa ospital. Basta anak, okay ka na. Okay na ang lahat. Tita Mildred, thank you po sa food ha. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng lutong bahay. Bakit? Hindi ka ba ipinagluluto nitong anak ko? Dati naman kapag weekend magkasama kayo ng lunch at nagluluto tong si Randy. Anak, ano bang pinagkakaabalahan mo sa Maynila at hindi mo inaalagaan si Sarah? Nako, paano ko naman po ipagluluto yan eh? Sobrang workaholic niyan, Ma. Si Tito Rem nga po, pinapupunta pa ako sa bahay nila para may kalaro siya ng chess eh. Dahil sobrang busy ng unika iha niya. Ay, nagsalita ang hindi busy. Ni sumagot nga sa tawag, hindi mo magawa eh. Magluto Alam pa. nyo, teka lang kung hindi ko kayo kilalang dalawa, iisipin ko talaga magjowa kayo. Uy, Sarah! Nabitiwan mo ang baso. Tsaka, ang ilong mo dumudugo na naman. Bakit? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Sarah! Sarah! Bakit hindi ka Diyos ko, dumiretso sa quarry? nagbago na naman ang boses si Sarah. Kaboses ng babaeng yun. Sarah! Diyos ko! Ate Sarah, bakit mo binagsak sa sahig ang mga baso? Bakit hindi ka dumiretso sa quarry? Ayan na naman siya! Ikaw, kung sino ka mang nilalang ka, inuutusan kitang lisanin mo ang katawan ng babaeng yan! Sa ngalan ng ating Panginoon Diyos! Nanginginig ang katawan ni Ate Sarah. Kuya, baka mahulog si ate. Puro bubog yung sahig. Hawak ko siya, hindi ko siya bibitiwan. Sarah! Sarah! Ate! Kung sino ka man, layuan mo si Sarah! Ate! Kahit anong pagtanggi ko, nauulit at nauulit pa rin. Naririnig ko pa rin ang boses na yon. At naaalala ko ang itsura ng babae sa ospital. Dapat na siguro ako maniwala na totoo ito. At hindi ito isang panaginip lang.
Sigurado ka ba na okay ka lang? Pang 14 times mo nang tinanong yan. Okay nga lang ako. Hindi ko nga alam yung nangyari. Wala talaga akong maalala eh. Sorry kay tita, nabasag ko yung mga baso niya. Remind me to buy some kapag uwi natin ng Manila. Pambihira ka, oh. Naisip mo pa talaga ang baso. Pero ang nangyari, parang wala lang. Ay, hindi naman sa hindi ko iniisip. Kaso sabi ni Tito Isko, matapos niyong mag-usap, he will figure this out daw. So sige, waiting game na lang ako. Sasakit lang ang ulo ko kapag iniisip ko. Teka, sumasakit ang ulo mo? Kukuha lang ako ng gamot. Sabi ko sasakit, future tense. Maupo ka nga lang, kanina ka pa nagpapanik. This is so not you. Ano ba talaga nangyayari? Bakit ba takot na takot ka? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Kuya, ano ba kasi talagang nangyari? Bakit hindi mo sabihin sa amin ni ate? Si Tito Isko lang at mama ang kinakausap mo tungkol dyan eh. Bakit hindi nyo ipaliwanag yung nangyari kanina? Pati si mama ayaw magsalita. Ayun, tulala lang. Alam mo, Laila, mas mabuting hindi nyo alam. Sarah, dito muna tayo matulog sa bahay ni mama. Huwag ka nang umuwi sa inyo at wala kang kasama doon. Bukas na tayo lumuwas sa Maynila. Or until maayos ang lahat. Sige, kahit hindi ko alam kung ano tong inaayos natin. Tara natin, Sarah. Ayusin natin yung bedding sa kwarto mo. I mean, doon sa guest room. Thank you, Lai. Oh, good night, Randy. Matulog ka na rin. Sige, maya-maya. Good night. Ang abandoned quarry. Ang focal point ng lahat. Paulit-ulit din akong tinatanong ng babaeng yon kung bakit hindi ako dumiretso sa quarry. Kung hindi ako napadpad sa lugar na yon, hindi mangyayari ang lahat ng to. Pero ang totoong tanong, ano ang koneksyon ng babaeng yon at ng quarry site sa lupa ng pamilya namin? Kahit na anong logical explanation, wala akong maisip. Pasok. Ma, sabi na nga ba't gising pa kayo eh. Nakita ko kasing bukas yung ilaw nyo nung mapadaan ako dito sa kwarto nyo. Ang photo album ni Papa at ni Tito rin ba yan? Paano po napunta sa'yo? Ang mga gamit mo sa kotse mong nabangga, dinala dito lahat ni Sarah, kasama tong album na hiniram ko. Bakit mo nga pala hiniram yan, Ma? Wala naman ako nakitang litrato mo dyan kahit isa. Ay, gusto ko lang maalala ang papa mo nung binata pa siya. Nung palagi pa siyang nakangiti at hindi pa siya seryoso sa buhay. Nung masaya pa siya at hindi pa nagdurusa. Ma? Hindi ko maintindihan. Halika, maupo ka rito sa tabi ko, anak. Tingnan mo tong litrato na to. Hindi ba ang ganda ng ngiti ng papa mo rito? Ma, hindi naman ikaw ang babaeng kakbay ni Papa. Teka, parang yung babae niya nang lagi niyang kasama sa mga litrato. Nakita mo na ba ang laman nitong album? Bored ako sa faculty room ng Valentine's Day kaya natignan ko ang album nung inabot sa akin ni Sarah. Nakita mo na pala siya. Si Estela. Estela? Oo, Randy. Itong babaeng ito na laging kaakbay kaya kapat kang ngitian ng papa mo ay si Estela Perez. Ang tanging babaeng minahal ng Papa Ruben mo. Mahal ka naman ni Papa. Hindi, anak. Isa lang akong pagkakamali para sa papa mo. Pero dahil kailangan ng pamilya nila ng mga tagapagmana ng lahi, kaya napilitan siyang makisama sa akin. Pero wag na nating pag-usapan yan. Ang babaeng ito talaga ang mahal ni Ruben. Estela Perez. Teka,
Parang pamilyar ang mukha. Patingin nga, Ma. May nakasumba or mas malapit na kuha ng litrato dyan. Siya nga. Siya ang babaeng nakita ko sa panaginip. Sa bangungot ko. Ang paulit-ulit na bangungot na yun. Siya ang babaeng naroon. Hindi ako maaaring magkamali. Si Estela? Siya ang babaeng sinasabi mo na nanggugulo sa'yo sa ospital? Yung parang paulit-ulit na bumabalik sa iisang petsa at oras? Anak, anong petsa at oras ang nakita mo, ha? Siya nga, Ma. Kung hindi ako nagkakamali, boses rin niya ang naririnig ko sa telepono. Sa'yo at kay Sarah. Anak, anong petsa at oras? Naalala mo ba? February 17, 11 a.m. ng umaga. Hindi ba yun naman ang totoong date nung araw na nagising ako sa ospital? Oo, pero Randy, hindi ko makakalimutan ang araw at oras na yan. Bakit? Ano meron sa February 17? Alas 11 ng umaga. At bakit paulit-ulit akong bumabalik sa oras at petsa na yon nung nasa ospital pa ako? Yan kasi ang petsa at oras na natagpuan ng... Ang ano? Ang malamig na bangkay ni Estela. Ano po? Nagpakamatay si Estela, Randy. Noong mismong araw ng mga puso, tumalon siya sa malalim na quarry site ng pamilya Romero. 3 araw na makalipas, natagpuan ang katawan niyang wala ng buhay. Yang petsa at oras na rin, yan nagsimulang maging malungkutin, seryoso at bugnutin ang papa mo. Pero, anong kinalaman natin sa Stella na yun, Ma? Simula high school, magkasintahan na si Ruben at Estela. Ngunit dahil nakatakdang magpakasal sa akin si Ruben, kinailangan nilang maghiwalay. Hindi ko alam na buntis pala si Estela, anak. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumayag. Ma. Sising-sisi ako sa nangyari noon. Ganon din ang papa mo, lalo na at siyang nagtulak kay Estela para magawa ang bagay na yun. Ma. Nang malaman ni Ruben na ipapakasal siya sa akin, umalma siya noong una at lihim na nakikipagkita kay Estela sa quarry. Ngunit binalaan siya ng lolo mo na kapag hindi siya sumunod, mapapahamak si Estela maging ang pamilya nito. Teka, Ma. Bakit parang plot ng drama sa TV at sa radyo? Ay, dahil base rin ang mga drama sa TV at radyo sa nangyayari sa tunay na buhay. Walang kalayaan ng ibang bata noong araw, anak. Hindi kagaya ngayon na bahala kayo sa kung anong gusto niyong gawin. So, sinunod ni Papa si Lolo, ganun? Oo. Sa araw ng mga puso, nangako si Ruben na magkikita sila ni Estela sa dati nilang tagpuan sa quarry site, pero hindi sumipot si Ruben dahil akala niya ay hindi na darating si Estela. Bago magpunta ng quarry si Estela, kinausap to ng lolo mo at sinabihan na pumayag na si Ruben na magpakasal kaming dalawa at wala nang saysay pa kung maghihintay siya. Pero binigyan pa pala ng huling pagkakataon ni Estela si Ruben. At yun ay kung darating siya noong February 14. Ipagtatapat niyang nagdadalang tao siya at handa siyang lumayo kasama si Ruben. Pero hindi sumipot ang papa mo. Ma, paano niyo po nalaman ang lahat ng to? Nakasaad lahat sa sulat na nakuha sa bulsa ng damit ni Estela.
Sabi sa sulat ni Estela, hindi niya kayang mabuhay na wala si Ruben, lalo na at dinadala niya ang anak nilang dalawa. Pero, bakit bigla siyang bumalik ngayon? Matagal na panahon na to, Mama. Anak, hindi ko alam. Pero baka ang Tito Isko mo alam ang sagot sa katanungan na yan. Tito Isko, salamat po dito sa ibinigay ninyong pendant kagabi. Mahimbing naman ang tulog ko. Huwag mo munang aalisin yan hanggat hindi natin naayos ang problema. Tito, may naisip na po ba kayong paraan para matahimik na tayo at si Stella? Hindi ka ba naaawa sa kwento ni Estela, Randy? Napaka-tragic. Nakakagulat lahat ng events simula Valentine's Day. Kahit naman maawa tayo, wala na tayong magagawa. It's all in the past. Pero hindi pa past sa kanya dahil hindi pa rin pala siya matahimik all this time. Kaya kailangan natin makagawa ng paraan para matahimik na nga siya. Pero paano? Alam mo ba, nang manahin ng ama mo ang ekta-ektaryang lupain ng mga Romero sa kabilang bayan, kasama ang quarry, ipinasara niya yon. Walang kahit sino mang maaaring tumungtong sa property na yon. Tito Isko, bakit daw po? Ibig ko sabihin, bakit ginawa ni Tito Ruben yun? At sabi ni Mildred, dahil gusto raw bigyan ng katahimikan ni Ruben si Stella para hindi magambala ang lugar kung saan ito huling naging maligaya. Hindi po ba yun din ang lugar kung saan siya nasaktan at nahirapan? Maaaring kasama na rin ang dahilan na yon, Randy. Naisip ko lang na baka kaya nagparamdam ulit si Estela ay dahil nang maligaw ka sa lugar na yon, napagkamalan niyang ikaw si Ruben? Maaari. E di, anong gagawin natin ngayon? Pupunta ba tayo sa quarry? Natin? Tayo? Sino naman may sabi na isasama kita? Tigilan mo na nga yung pagsimangot mo. May nagdadrive ba na mas mahaba pa ang uso kaysa ilong? Sinabi ko na kasing huwag ka nang sumamat, baka mapano ka pa eh. Ikaw nga tong punteriya ni Stella, di ba? Pero bakit nga ba ikaw ang laging ginagamit ni Stella? Maaaring akala ni Stella ay buhay pa si Ruben at si Sarah ay... Baka akala niya ikaw si Tito Ruben at ako si Tita Mildred? Talaga? This is absurd. Baka akala niya mag-asawa tayo? Ano namang absurd doon? Kakainis ka. Ano naman nakakainis sa sinabi ko? Baka magkapikunan pa kayong dalawa. Dapat bago magdilim ay nasa quarry na tayo. Malapit na mag-alas 6. Naianda ko na ang orasyon at ang gagamitin sa ritual. Sarah, tama naman si Randy. Kahit may suot ka ng pangontra, baka masapian ka pa rin ni Stella. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng espiritu niya. Kapangyarihan na nagmumula sa puot at galit. Kaya't mag-iingat ka. Kahit naman sabihan ka namin mag-ingat, hindi ka naman mapipigilan kapag ginusto mo. Susugod at susugod ka pa rin. Buti alam mo. Ay, malapit na siguro tayo. Oh, ayan na naman ang tunog ng GPS natin. Pinapadiretso na naman ako. Ganito din yung gabi ng Valentine's Day eh. Ang pinagkaiba lang, madilim nun at wala akong makita na kahit na ano. Ibig mong sabihin, muntik nang mahulog ang sasakyan mo sa malalim na quarry? Oh, tama ka, Sarah. At sa tingin ko, yan din ang dahilan kung bakit pa ulit-ulit niya akong tinatanong ng... Bakit hindi ka dumiretso sa quarry?
Sarah, Tito Isko. Umaangat sa upuan niya si Sarah. Huwag mong tanggalin ang seatbelt, Sarah! Sa akin ang babae mo, Ruben. Hindi ko na siya ibabalik. Isasama ko na siya sa hukay. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kabait at kasakit ang maiwanan. I'm sorry, Sarah. Hindi kita pwedeng pakawalan. Baka masaktan ka ni Stella. Nawalan ng malay si Sarah nang muli siyang sapian ni Stella. Mabuti na lang at nahinto mo kagad na sasakyan at naagapan na hindi makalabas ng sasakyan si Sarah. Mukhang matindi ang puot ni Stella. Naitali ko na po ng cable tied ng seatbelt lock para hindi makalis si Sarah kahit sumanib pa sa kanya si Stella. Pero kailangan magmadali na tayo, Tito. Malapit na mag-alas 6. I-set up na natin ang mga kandila at ang pentagram at ang orasyon. Dito ka muna. Ako na lang ang mag-aayos sa mga kailangan para sa orasyon. Bantayan mong maigi si Sarah. Sige po, Tito. I'm sorry, Sarah. Munti ka na namang masaktan ng dahil sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may masamang mangyari sa'yo. Sisiguraduhin ko na matapos lang ang problemang ito. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Hindi na ako matatakot. Napakagaling! Ano, magtatapat ka na ng pag-ibig sa babaeng sinapian? Stella, huwag mong gamitin si Sarah! Harap-harapan ang ginagawa mong pananakit sa akin. Pwes, ipaparamdam ko rin sa'yo ang sakit, Ruben! Hindi! Hindi ako si Ruben! Nagkakamali ka! Ako si Randy! Anak ni Ruben! Please, huwag mong idamay si Sarah! Wala siyang kinalaman dito! Ang pamilya lang namin ang may atraso sa'yo! Kung anak ka ni Ruben, dapat kang magbayad sa kasalanan ng iyong mga magulang. Patawarin mo na sila! Nakikiusap ako sa'yo! Patawarin mo na ang mga magulang ko! Patawad? Sinong hihingi ng tawad? Ikaw? Itong babaeng to? Walang kinalaman si Sarah! Wala siyang kinalaman dito! Kamukhang kamukha ng babae mo si Remando. Huwag kang magkaila na anak to ni Remando. Si Remando na dahilan kung bakit tumuloy pa rin ako sa quarry ng gabing yun kahit hindi naman pala darating si Ruben. Ano? Nangako si Remando na pupunta si Ruben. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para matuloy ang pagkikita namin. Pero niloko nila ako. Pinaasa. Ngayon, matitikman yung sakit na naramdaman ko. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Mamamatay ka. Mamamatay kayong dalawa. Wag. Ngayon, magsasama-sama na tayong lahat sa hukay. Hindi! Ng kotse pero masyado malakas ang kapangyarihan ni Stella. Sana magtagumpay ang orasyon. Stella! Ikaw na ligaw na kaluluwa! Inuutusan kita na lisanin mo katawan ng babaeng yan! Sa pangalan ni Jesus! Inuutusan kita na lisanin ang katawan ng babaeng yan! Tumigil ka! Lumayas ka! Stella. Stella, mahal ko. Sa kamatayan, nililinlang mo ko! Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Gulong-gulo ko nung gabing yon.
Walang kasalanan si Randy. Walang kasalanan si Sarah at ang ama niya. Maging si Mildred ay nadamay lang din. Sinasabi mo ba na ako ang may kasalanan? Hindi, mahal ko. Ako lang ang dapat sisihin. Naduwag ako ng gabing yon. Nang sinabihan ako ni Remando na puntahan ka. Naharang ako ng aking ama. At tinakot na sasaktan ka at ang pamilya mo. Oo, alam kong kaduwagan. Pero na mapagtanto ko, ang pagkakamali ko, huli na. Sinungaling! Nagpunta ako nung gabing yon, mahal. Ngunit wala ka na. Hindi ko inakalang tumalong ka pala sa ukay. Hinanap kita. Ilang araw kitang hinanap, ngunit ang matagpuan ka nila'y wala na. Hanggang sa kabilang buhay, hinahanap kita. Sinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Kaluluwa na lang din ako kagaya mo. Hinanap kita. Ngayong nakita na kita, humihingi ako ng tawad ni Stella. Tama na ang ilang taong paghihirap nating dalawa. Ruben! Bukasan na natin ang pagdurusa. Ikaw lang ang mahal ko, Stella. Alam niya ni Mildred at tinanggap niya habang buhay. Kahit na sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Patawarin mo ko, Stella. Mahal ko. Ruben, kay tagal kong hinintay ang mga katagang yan. Ang paghingi mo ng tawad. Ang sabihin mo na ako ang pinili mo. Na ako ang mahal mo. Tayo na, mahal ko. Iwanan natin ang mundong ito. Panahon na para matahimik na tayo. Sumama ka sa akin. Sasama ako sa'yo kahit saan. Nawala sila. Parang may liwanag na kumukuha sa kanilang dalawa. Tapos na. Matatahimik na rin sila sa wakas. Sarah? Sarah, ang init ng noo mo. Pinagpapawisan ka pa at saka... Tito Isko! Kailangan na nating umalis! Inaapoy ng ladlat si Sarah! Dumudugo rin po ang ilong niya! Dalian na natin! Masyadong matagal na sumapi sa kanya si Stella. Umalis na tayo rito. Tapos na. Hindi na babalik si Stella kailanman. Sa wakas, nagkita na rin sila ni Ruben. Mabuti na lang at gumana ang orasyon ng pagtawag sa kaluluwa ni Ruben upang makahingi siya ng tawad kay Stella. Anong ginagawa ni Randy dito sa gilid ng kama? Dito ba siya natulog? Nakayuko na parang nagbabantay ng may sakit. Teka, may bimpo pa ako sa noo. Sarah, gising ka na. Do you feel better? May masakit ba sa'yo? Buti naman wala ka ng lagnat. Eh ikaw, may lagnat ka ba? Aligaga ka? Ano bang nangyayari sa'yo? Dito ka pa natulog sa gilid ng kama ko. Di ba sumakit yung batok at likod mo? Hoy! Bakit ka nakahiga dito sa kama? Bakit mo ko niyayakap, Randy? Ano ba? Ano ba? Huwag ka magulo. Hayaan mo lang ako. Steady ka lang dyan, okay? Sarah, tumingin ka sa mga mata ko. Ayoko. Masyadong malapit ang mukha mo. Naduduling ako. Wala ka talagang karumaromansa sa katawan, no? I'm trying my best to seduce you. Tapos... Ano? Sira ulo ka ba? Masyado bang nabagok ang ulo mo?
You're what? Seducing me? I'm serious, okay? Dati pa akong seryoso sa'yo, kaso ayaw mo. Pero wala akong pakialam. I'm going to win your heart, no matter what. Sarah, makinig ka mabuti. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang mahal. Natatakot lang ako na baka masira ang friendship natin eh. Pero naisip ko na bakit naman masisira kung di naman kita iiwan kahit kailan. Masyado na akong maraming sinayang na oras. I love you. Mahal na mahal kita. Randy, grabe. Ang tagal kong naghintay. Nawala na ang edad natin sa kalendaryo. I love you too. What? Pakiulit nga. Pakiulit. I love you too. Wow! Kung ganun, kailangan pala nating bumawi. I love you, Sarah. I love you. I love you too. Kahit hindi ka dumiretso sa quarry. Ano? Joke lang. Bihira ka naman, kinabahan ako sa'yo eh. Joke lang pala. Tama na. I love you, Randy. I love you too, Sarah. Mahal na mahal kita.